Okay, eto na mga kaibigan. Ito na naman, bibigay ako ng aking personal na opinion, prediction sa laban na ito. Walang pakialam yung iba dyan. Kung may prediction kayo, mag-predict kayo, wala din akong pakialam. Alright? So ito na, ngayon na pong July 15 sa Amerika, 16 dito sa Pilipinas ng umaga, magaganap po ang WBC World Bantamweight Championship sa pagitan ni Nonito Donaire Jr. at ni Alejandro Santiago. Okay, nauna ko na pong sinabi na para po sa akin, si Alejandro Santiago na po ang aking napipisil na manalo. No? Unang-una, he is only 27 years old. Nonito Donaire will turn 41 this year, mga kaibigan. Pagkatapos, gutom yung Alejandro Santiago. At ito, yan, yung youth pumapabor sa kanya. At syempre, I think it's about time. Kagaya nga ng sabi ko dati, no, na bigyan naman natin ng pagkakataon yung ibang mga mas batang manlalaro, mga boksingero, para naman mabigyan sila ng spot sa mundo ng boxing. Isa pa, mga kaibigan, sa mga hindi po nakakaalam, ito pong si Alejandro Santiago Barrios, siya po ay tumabla. Nag-draw po siya kay champ Jerwin Angcahas, no? Naglaban po sila for the IBF World Super Flyweight title. So, ito pong si Alejandro Santiago Barrios, although he is a Mexican, pero may pagka-slick ang style po nitong boxer na ito. He is not over-engaging. He is also, boxing very, very smart, mga kaibigan. So, sa style, no, hindi siya nag-overcommit, mga kaibigan. Talagang matalino din bumoxing itong manlalaro na ito. And with that kind of style, na hindi siya nakikipag boksingan masyado sa loob, he likes to fight from the distance, tingin ko, mas tatagal ito and papabor sa kanya yung laban if humantong ito sa 12 rounds, mga kaibigan. And we know for a fact na medyo may edad na itong Donaire Jr. Siguro, I think he will fade sa later rounds, mga kaibigan. Ito namang Alejandro Santiago Barrios, papunta pa lamang sa kanyang prime or sa kanyang peak. At 27 years old, napakarami na din po or napakalaki na din ang in-improve na boksingero na ito. After that draw with Jerwin Angcahas, ang kanya pong panalo ay 8 sunod-sunod. Natalo lamang po si Alejandro Santiago Barrios after that run. Dito po kay Gary Antonio Russell, yung kapatid po ni Gary Russell Jr. Na napakagaling po at napakabilis din at may lakas. No? Alam niyo yan, mga magkakapatid na Russell na yan, napakahusay po ng mga boksingero na yan. And to lose to Gary Antonio Russell by split decision at natapos niya yung laban, tingin ko, no, mas mabilis. Kumpara ngayon, syempre medyo lipas na din yung Donaire Jr. So tingin ko mas mabilis na at may lakas itong Gary Antonio Russell. No, pero syempre, he needs to be very, very careful kasi the left hook of Nonito Donaire is still, nandiyan pa rin, mga kaibigan. Yun lang kailangan niya bantayan. Pero he needs to box really, really smart. He needs to move in and out. And then, I think, siguro, win on points, mga kaibigan. And umasa na, yun, the old lion will run out of gas, mga kaibigan. So, para po sa amin, mga kaibigan, let's go! Alejandro Santiago. Yan, okay. So, comment down below kung ano po ang tingin ninyo. At sa mga gustong tumalpak, sa mga gustong humabol pa ng talpak, kami last week pa nakatalpak. Yung talpakan ay nandyan sa comment section. So, the last time, parang times 3 yata, dihado, of course, si Alejandro Santiago Barrios. At, yung updated odds ay ipopost ko sa comment section. Alright, Silver Voice TV. Peace.